Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag mga kapamilya, welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong adlong Domingo, Enero 26, tuig 2014. Kita mabati sad sa DXAB 1296 makita sa South Spot Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chug, alang sa atong mga hisgutanan karong adlaw, ato lamang gihapong makauban, walay lain kundili ang amahaning atong dakbayan si Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag kanimo, Maayong Mayor. buntag kaninyong tanan, maayong buntag kanimo, Manyera. Mayor, kaning hisgutanan nga investigasyon regarding sa rice smuggling diha sa Senado, adunay motion nga imbitahon ka para mo appeal ni anang investigation sa Senate. Nakadawat na ba ka ani o unsay imuhang tubag anang invitation? Wala pa ko invitation or summons. Actually, but I heard very clearly si Senator Po. Ingon siya nga on her motion dito sa chair, si Villar, Cynthia, ingon siya, we would also want to hear from Mayor Duterte. Can we invite him? So muna. And I'm going to attend February 3 because usually it starts with an invitation. It's a courteous request for your presence. Pero dili ka bot-bot to, isupina ka na. And then if you fail to appear or if you have no valid excuse for not appearing, kay rason, i-contempt ka. Katong niaging hearing, nitambong si Secretary De Lima. So, posible po nga pag naa ka dito sa Senate hearing, naapod siya? Wala ko nakita niya. Malayo ang tingin. I really do not care if she's around or not. Ang ako dito is ginatawag ko and I'll testify within the ambit of my influence and power as mayor. To conduct an investigation, local, and of course, to call people to my office. Mutong gisumon ako ang tanan. Okay. Kaning investigasyon sa Senado mahitungod sa rice smuggling, nagsugod yun ni tungod anang imuhang pagtabang, no? Pagtubag sa Upon the request. Pangayog tabang ni BIR Commissioner Kim Henares. Nguna nga, nagpatawag ko niya, dito nagsugod to, kaya ginako nga dito ni gawas ang patyon na imuhang tanan. I will kill you. O niya, mo na karon si Dilima na ning kamot na pod. Ningon siya, she's working hard to solve the problem. You know, rice smuggling has been there since time immemorial, year in, year out. Every year, kada tuig, we lose 7 billion ang estimate. O wala ko mo syagit, wala man po nang gibuhat si DOJ, si Dilima. She has a very itchy tongue. Makati ang dila nitong si Dilima. O all noise. Hindi mo malaman na kung anong gusto niya. She's a publicity seeker. And imagine, during the time when she was the human rights chairman, may mga barilan doon sa baba pumupunta. Tapos giving right and left their opinion. When as a matter of fact, nga mo auto ka mga to nga kanang nagresulta sa investigasyon diya, whether official or unofficial, mo adto sa imong opisina for your signature. Muni mga tawhana nga dili ka mao mo practice og due process. Okay. Tungod ni ining investigasyon sa rice smuggling, another office of the government, ang Commission on Human Rights, aduna po'y reklamo sa imuhang mga gibuhi ang mga pulong with regard to this issue. Og kana pangunahan ni Madam Eta Rosales og naa siya Gisakyan pod ni Dilima. Aduna siya memo nga gipadala kanimo, ginapa-explain ka, and nagsentro ni dito sa shoot to kill order to criminals as well as to other undesirable elements in society. Okay. Tong adlaw to, taga to pagsuod na mga kidnappers o katong mga kriminal. Ditawag na si CD Bato. Sa sir, paingon na sila, dadas bangko padong parking. Gingnan ako siya, maklaro ba nimo? Siya nanaog na tong usa, ikauban tong babae nga mukubrag kwarta.
Pero amo nang napitlok dito. Kaya iya din katubang puro na police women nga to ang abinyag mga bank teller to. But anyway, ginan ako ang kanang naa sa gawas. Makita ba nimo? Can you make out something how many? Sa sir wala mi kay ba pero amo gipangutanan ay granada og na M16. Amo siguro sir og daduolon ko ayaw singgit lang pagawasa. Do not place in jeopardy kinabuhi sa pulis. Kay di mo kita kung sa sulod, pag doon ninyo nga to, inigbutoan ng granada di ilabay, magkaguliyan mo, di mo makita imong kontra eh. Naku, ambisyor o musokol ninyo, you must shoot to kill, kay makabuhi na granada, ang mga tao diya sa Claveria, Galacca, wa na sila kay bag unsay nitabo, o makabuhi na granada, hasta mga sibilyan, maangol. So it was really a life-threatening situation there for everyone. Mutoy na ako, halad di para di yun makasukol, shoot to kill. Karon ila ko ginakastigo, abaw anin nyo, maluoy ko aning gobyerno ha. Ni ay CHR, duwa kibaw sa wirwitals aning shoot to kill. Ni apoy dilimang, wapod siya kibaw, gisakyan nga illegal. Baw anin nyo, nag-research ko sa internet tanan. Dito sa Britain, recognize ang shoot to kill. Dire sa morning hitabo nga rin, tung sa London. But elsewhere, such tough tactics are largely accepted as necessary in confronting suspected bombers or people posing a life-threatening dangers to others. Kadtong nag-granada nag-eat sa to diya, pilay mga matay, inig mga srap nila sa asa padong tanan. There was really a situation there. Motong akong tambag, shoot to kill yun. Mupod ang Israel, ang Amerika, mupod. Ang South Africa, mupod. Russia, mupod. Yara, akong basahon. The recommendations by the International Association of Chiefs of Police take a more aggressive posture than typical lethal force guidelines for police departments. The newspaper reported on its website late Wednesday, it said, guidelines are published before the London police acting on similar situation. Nakapusila, ang London nga to, nakapusil sila inosenteng tao. Ngayon, garon, ang unsay opinion sa counterpart ni Dilima sa Amerika. Kana iyang counterpart, ang ilang mong iyang Secretary of Justice, Attorney General ang tawag ana. Sawa na ko, ang statement sa ilang murag ilang pinakataas, murag Department of Justice Secretary na Attorney General. Finally, does due process require some sort of a judicial process? Holder said no. The Constitution guarantees due process, not judicial process. Ano nang igingon? Dili kay igo maghuwat ka korte nga imong ebidensya ana. Sila mismo gaalaw. This has been discussed thoroughly. Ang problema nga ni ang atong Department of Justice o ang CHR na mga abogado, wa pay kalibutan kung sa implications aning shoot to kill. Wa maluoy ko aning gibornoha. Kay ang ilang pangitaon ang sayop sa imong ang kadaot lang kay ang akong gipangsulti dili sayop. Dili musulti ana. Nguna akong giingon eh. Mas bright ko ninyo, giingnan ta mo ana niadto. Musukol mo sa ako. Ihatag po nita ng materials. Na akampanyera, you get it from us. Shoot to kill is a recognized policy, especially if the situation poses danger to lives of civilians, police. Kaya nga nga pulis inosente man po, anong papakamatay man silang unnecessarily. That's why you're given that power. Matod pa ni Eta Rosales, ang kana daw paghatag ni mugmando nga shoot to kill sa mga kriminal ug pati na sa mga rice smugglers will invite vigilantism. Iya man ang opinion. Unya ang iya kadaot ni Rosales kang iyang opinion himo unyag balaod. Muna ingnon niya kay sayop daw ko and then she gives an opinion, nya ingon sa sayop ka, pa-explain ko. Apparently, ang imong legal diha, wa magtudlo nimo nga ikaw may nasayop. And that's the problem.
Kaya niya kita ka man, you read, shoot to kill accepted in Israel, Russia, America, o Great Britain. Katong hitabo ato na ay Granada, na ay M16. O magpinusila ito sila nga buto-buto, pila ka sibilyan ang madamay. Muti akong sulti sa CD. Situit nga dili na makagawa, buto ang Granada na, daghang mga matay diha. Napay taga-bangko. Ang kanang memo ni CHR head Eta Rosales, nadawat na nimo og natubag na ba na nimo? Bala, and ako, talk to my lawyer. That is the problem with people with so many opinions. Sometimes you think that your thinking is the ex-cathedra already. Murag naked truth na. When as a matter of fact, imo lang ng opinion, Rosales. Ang imong opinion, dili na balaod. Ang imong legal, sugua, pagbasa, pag-research, ug unsa ning shoot to kill. And you take that statement in the light of what was happening there at the time. Gisakyan po na ning dilimang, utro anak department secretary ka, wa kay baw aning, wag yu ka makabasa, mag-research mo aning shoot to kill, criminal. Kanya, yung holding the smoking gun. The problem with you is that you have a very itchy mouth also. Muna yung kadaot ni mo diha. Usay donatory. Ang rice smuggling, year in, year out, ni adto pa. Wala ka musugot og investigar nga na hantod wa ko mamalikas nga rin sa Mindanao na splash ng I will kill the smugglers. Pagganyan-ganyan ka pa ng litrato, did you know that imo ng kantong picture imay gunitan, it was provided by me by the intelligence community. Gitawag na kong intelligence community na ko, give me the face of David Tan. Ito pa ang sabi, ito ang pinakamali ng sekretary na yan. Alam mo, for purposes of investigating or prosecuting a case sa smuggling, dalawa-dalawa pa siya doon na ito si one and the same person. You know, Panyera, pag ikaw ang nakasala, mayroon kag si David Tan ka o si Rodrigo Duterte, aristohon ta ka. I do not care kung unsay imong tinuod nga pangan. I will arrest you. You are David Tan or somebody would testify nga, mo na David Tan. You commit crimes using David Tan. So, I will arrest David Tan. Karon pag-imbestigar, maingon siya nga akong pangan, David Bangayan or Bangayan, then I will correct the records. Whose true and correct name is Bangayan or the Corhos, otherwise known as. Do not bother yourself. You agonize for 3 days. Sige kag bandira nga dalawang litrato. Anak na, ano mong klaseng prosecutor ka? Hulihin mo for your purposes actually, it was David Tan or it is David Tan. Okay? Aristuha siya. Iyan na ng problema mo, ingon siyang nasa 1,000 pang pangalan. Then at that time, o gusto ka mong file og kaso, People of the Philippines versus David Tan, whose true and correct name is David Bangayan. Ayaw na basta, do not worry about names. Tutok ka sa tao. All you have to do is to produce a witness, daghamang ni testify si Aranza, he will say that he is David Tan. He identified himself as David Tan. He transacted business with government of everybody using David Tan. So you arrest David Tan. Ikaw yung David Tan na yun. May ibang pangalan, wala akong pakialam. Ikaw yung tinuro. Ikaw yung you transacted with so many businesses here using David Tan. Kanang David Bangayan, ayaw, kanang si David Bangayan, alisin mo yan. Aristuhin mo muna si David Tan. And later on, you might want to put in the records whose true and correct name is David Bangayan or David Bangayan or also known as Aka, also known as. Yan. Kaya sinasabi ko sa iyo hindi ka prosecutor. You are a practicing election lawyer, election handling election cases. Magbalik ka na lang doon kung saan ka galing, mag-ihap ka na lang boto. You start counting ballots. Tinuod nga imo siyang nanawagan ka sa iyahang pagbuhi sa iyahang posisyon? Si Secretary De Lima? Because pila na ka Congress ni Agi?
Pila naka-congress ni Agi, nga wala siya, bypass siya pirmi. Which actually is tantamount to rejection. Kaming mga elected officials, madtumis mga tao, pili ami. Kanang mga elected positions sa cabinet, why baka question o kinsay ibutang ni Presidente? But the Constitution says that you are subjected to a confirmation. Kinahanglan mo affirm, mo concur ang Senate sa Presidente pagpili nimo. Pila na ka Kongreso, ikaw dilema, wa ka gyud ma-confirm. You are always bypass. Meaning to say, kaya sa atong panggobyerno, ang representante sa mga tao, ang congressman, mga senador, sila'y mo ma-affirm, o kaming mga representante sa tao, representative of first, second district, kaming mga congressman, ma-affirm nga ang pagtudlo ni Presidente sa imo tama. Wala ka, kada session, ipadaplin ng imo, which means to say, rejection from the people. So what are you doing there? No, human beings of lesser scruples. Hawa ka na diya. Pabagay naman na sa naong yung anak. Wag ko kadawata da. Di ba? Okay. Oh, tinuod sa manday. How do we go about in this country? Accepting officials, either by election or appointment. Then there are offices subject to a confirmation by the Commission of Appointments in Congress. That's about it. Okay, diri gihapon ta sa life-threatening situation of a different kind, ang kaning dengue prevention. Kay ting-ulan na o panahon na pod sa sakit nga dengue diri sa atong lugar. Ang namatay sa dengue sa year 2010, ang dengue cases was 10,000, ang namatay 88. 11,899 ang namatay 27. Year 2012, 7,000 ang namatay 50. Ang kiksunan ko, hangyo ba ang City Health Office? Ang kontra yun anong dengue is ang limpyo lang. Ang mga container kaning mga gilid nga na ay tubig diha, it's the breeding ground of mosquitoes. And they are the mosquitoes that would give you the dengue. So ang ginapangayo lang nila, kanimanggod, ug manlimpyo ko dire, kaning kwartuha limpyohan nato. Sumanagan ng lamok, purong balhin ang atos taas. Ug di nimo di pod sila manlimpyo nga to, istambay na pod nga to, siya kit-kit anak dito sa lamok. O ni imong limpyohan to, di pod sila manlimpyo nga to. O di ka tong nasa sales, motoy maghilanat na pod. It must be simultaneous. It has to be a very comprehensive and united effort to clean the surroundings. General cleaning. Labi na gyud ka na mga tubig-tubig nga nagapundo ang tubig, ada man manganak ang mga lamok niya. Ang hangyo lang gyud sa mga taga City Health is hygiene. Manlimpyo gyud mo. O kanang ingon ana mga tubig-tubig diha, anak ninyo limpyuhan. Kanang nakapundo na tubig. Pundo ka. Namay naka. Di na dagat, lihok man. Nakapundo, anak nga sila mga itlog. Unya, katong mga na-infect na, anang... Walay tambal na. Imong lawas na. Dili pareho sa bakterya, injeksyonan ka. Magnana ba? Magnana. Bakterya na. So, injeksyonan ka na, ang mobite, antibiotics. Pero kaning mga dengue, kaning mga measles, walay tambal na. Ang muaway da imura ko ingong lawas ko si kinahanglan imong lawas baskog to fight the infection. Ug mulusot ka, buhi ka, ug di makakaya sa imong lawas kay weak ka, patay ka. Ang kana pong mga tanom nga mapunduhan pod og tubig, bumilyad. Ayaw no panaginot anang tanom, sus Mariosep nga no sugal mo anang tanom imong kinabuhi imong isikat daw. Better, clean your surroundings. Simultaneous gina. Kay dili magbalhin-balhin na hugaw nga re, limpyo nga to. Pag limpyo nga to, balhin na po sila sugaw. Karon og di mo then ang dengue walay medisina. Pagka di makasustener imong lawas mga bata luya pa huyang patay gina. Ang paggamit og mga preventive measures sama anang paghaplas og mga mosquito repellent. Yes. O damit. Na siya.
Di man makalusot ang paak da sa yung sting. Mo nang mo suyo pag dugo. Pero ang problema musod ang ilang kuan dito, ang ilang sting. Kanang mga naanay dengue cases karon, kanang nanay sakit na dengue, mohatag ba daw og hinabang ang ato ang lokal na panggamhanan sa mga na-hospital na? Ayaw no, paghuwat na dito mo sa hospital. Dito mo sa hospital. Pagkahuman, dito mo sa opisina, kinanglan mo og hydration. Kanang kuan malana ang dextrose ana pang kuan lang ang imong ma-hydrate ang imong di ka mo ang imong tubig ang lawas. So mohatag og financial assistance. Baba dali mo. Ang atong city Pila man ng dextrose. Ang importante ay namughuwat na bang diretso mo sa ospital pagkahuman adto mo nako. Ayog sige mo adto mo nako kay di ko ninyo makitaan. Then it would be too late for anything. So kung naka-feel na sila og mga simptomas aning dengue, diretso na sila sa ospital Diretso na. for treatment. Unsa may man yung mga timailhan ani? Fever. Ang kuan nga naay ang sakit na ay haylanat, labad sa pero sa ako karon body pains, murabag ka nagitrangkaso ka, luya, body weakness, rashes, katol-katol, bleeding in any part of the body, sunggo, ang skin, murag mo gabok, magpasa. Na. Pati sa ihi, no? Kung naay blood sa inyong urine. Oo. Unya, kaning pag-cure ani, Mayor, syempre sa hospital na, no? With the help of the medical professionals. Dili pwede mag-self-medicate. Ay, dito sa hospital, samot kag kamatay, anak. Do not try it because it has to be in the hands of competent doctors. Do not try ka ng self-medication. Basta ka ng labi nagbata, diretso sa ospital. Kanang ginabuhat na magde-defogging sila para mabugahan og mga aso ang kaning Mo mga lagi lugar. Ginahatag po na nga serbisyo sa ato ang City Health. Pero og dili og malimpyo na ni, malimpyo if fogging activity going on. Mula po naman po ng lamok, mabaling nga to sa taas, ug hugaw nga to, ma-standby na po. Pero wa sila ka-standbyan, then just maybe you minimize the danger of contracting dengue. Okay. Getting the Pero anytime, kung mo request pananglitan sa mga eskwelahan, nga we would only be too happy to accommodate you, fogging. Di man gani kinala, magsunog lang mamuda, kanang mga kugon-kugon di sa gawa sa downtown area. bawal man magsunog karon. Tuo ka ba? Sa ato ang Clean Air Act. Clean Air Act kasi buto-buto ng kaya labi nga mamatay ka. Clean air. Okay, nang hinapos na po ang ato ang oras, Mayor, o naa kay mga greetings? Birthday man gahapon ni Engineer Junte. Ayun, Nagpaabot belated. ko, nakita, may greet na ako siya, pero nabot na lang ang gabi. Mangibitar. Wa siguro yun. I was waiting for a call inviting me to a dinner. Baski snack na lang unta. Paggagawas niya sa Marco Polo, wala na. Anyway, Chinese New Year na po sa sunod semana. Unsay imuhang greeting sa mga Happy New Year to Chinese everybody. citizen. Not only to the Chinese, but everybody. Ang ato ang ban on firecrackers applicable gihapon. Oo. Ay, sila ba ang gusto ninyo? yun magpabuto pag New Year, pang tanggal ng malas? Ako na bahalaan ng malas. Just celebrate Toronto, the same. Dili pwede ng mga pyrotechnics again. It's simply because there is a law which prohibits. Okay. Playing with it. Happy viewing to Joel, Jordan, and Yams. Sa daghang salamat kay Alan Alforquez Salon for my makeup o kay Lizelle de la Cruz of Hair to Dye for Salon and Barbershop para sa akong hair, Metro Lifestyle Fitness Center, Bloom Facial and Spa o Chipens Buffet and Restaurant para sa ato ang lamiang pamahaw karong buntaga. Mga kapamilya na humanasad ang atong episode hangtod sa sunod natong panag-uban-uban, maayong buntag kaninyong tanan.